ang pinakamalalaking balita ngayong araw ng linggo. Humaharurot umanong kotse, sumalpok sa concrete barrier at puno sa nagliyab sa Tagaytay City. 6 na sakay, patay. Huli Cam exclusive, 40,000 ng isang lola sa San Mateo Rizal, natangay ng budol-budol gang. Ngayong may big-time oil price rollback na namang inaasahan ngayong linggo. Pamasahe, bababa rin kaya? Magagarbong pagtatanghal, muling natungayan sa Sinulog Festival, libo-libong deboto, todo indaktif. Alden Richards at Maine Mendoza magkahiwalay na nag-isa tungkol sa score sa kanilang relasyon. May ligawan na nga bang nagaganap? Kung sinagot ka ba, halikan mo yun agad-agad. Hindi ko na ba si Alden? Magandang hapon po. Trahedya sa Tagaytay. Isang kotse ang nagliyab matapos sumalpok sa concrete barrier at puno. Patay lahat ng 6 na sakay nito. Isa sa mga biktima ay 17 taong gulang lang na ilang linggo na raw hindi nakikita ng kanyang ina. Nakatutok si Katrina Son. Sunog na sunog, yuping-yupi at halos hindi makilala ang Toyota Vios na ito na nagliyab kaninang alas 2:30 ng madaling araw. Isang saksi raw ang nakakita sa kotse nang huminto ito sa isang convenience store sa Silang Rotonda sa Tagaytay City. And according to dun sa witness, masyadong mabilis yung pagpapatakbo at parang nag-wayward. Hindi naglaon bumangga ito sa barrier, sumalpok sa puno at nagliyab. Ayon sa mga otoridad, rumesponde agad ang mga tauhan ng barangay at mga pulis. Nakakuha pa raw ng fire extinguishers sa malapit na coffee shop pero hindi kinaya ang apoy sa sasakyan. Ilang saglit lang, biglang may sumabog sa sasakyan kaya napaatras ang mga tumutulong. Dito raw mas nagliyab ang sasakyan. Sa kasamaang palad, hindi nakalabas ang 6 na nakasakay rito. Nasawi silang lahat. Mahirap lang kilalanin. Na-recover sa sasakyan ang ID ng isang Rodaline Bautista, 17 years old na mula sa Imus, Cavite. Ayon sa kanyang ina, huli niyang nakita si Rodaline noong birthday nito noong December 28. Masakit daw sa kalooban niya na sa ganitong sitwasyon sila muling magkikita. Patuloy ang investigasyon para makilala ang 5 pang sakay ng kotse na 2 babae at 3 lalaki. Ito naman ang nangyari sa Tagkawayan, Quezon kaninang umaga. Naipit ang lalaking ito sa minamaneho niyang delivery van. Matapos makasalpukan ng isa pang delivery van. Sa tindi ng impact, naputol ang 2 paa ng driver na si Jonathan Barlig. Ang driver ng isa pang van na si Jefferson Alday, naputulan naman ng isang paa dahil din sa pagkakaipit. Tumagal ng 1 oras ang pagsagip sa kanila. Base sa investigasyon, nag-overtake sa isa pang sasakyan si Barlig at hindi napansin ang paparating na van ni Alday hanggang sa magsalpukan ng 2. Isinugod sa ospital ang 2 driver at ang 2 pahinating nasugatan din sa banggaan. Patuloy na iniimbestigahan ng insidente. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Isang lola ang natangayan ng 40,000 piso na budol-budol gang at tinutugis na ngayon ng mga suspect sa tulong ng kuha ng CCTV. Nakatutok si Cesar Apolinario. Nagpunta sa barangay hall ng Barangay Banaba, San Mateo Rizal ang isang lola para panoorin ang CCTV footage na nakuhanan nung araw na na-hypnotize umano siya ng 2 babae. Ayon sa kanya, nag-withdraw siya sa ATM sa Batasan Hills, Quezon City nitong nakaraang Lunes. Matapos nito, lumapit ang 2 babae sa kanya at nagpanggap na inosente sa paggamit ng ATM. Nagtataka sila bakit card lang may lalabas na pera. Kaya po nagpa-sample sila, tinulungan naman nung matanda. Presidente ng samahan ng senior citizen ang matanda sa kanilang barangay, kaya raw likas na matulungin. Ang na-withdraw niya na 40,000 pesos sa ATM, isinilid sa envelope. Itinahilan daw ng mga suspect na delikado at baka manakawan si Lola kaya inalok na ihahatid siya sa bahay sa San Mateo. May dalang SUV ang 2 suspect at ipinakilala pa raw sa kanya ang driver na lalaki. Sa lugar ng matanda, makikita ang SUV na biglang huminto dahil nasiraan daw. Bumaba pa ang driver at kunwari nag-check sa makina. Habang ang 2 babaeng suspect pumara ng tricycle para ihatid ang matanda. Posibleng dito na raw nagkaroon ng envelope switching. Totoo pala yun, sabi sa akin. Na nai-hypnotize ka talaga, hindi mo alam yung ginagawa mo. Ayan po, isang babae sa likod. Sa likod. Malamang niya nagkapalit. May hawak ko siyang bag. Ang SUV naman lumipat ng mapaparadahan. Paglabas ng driver nito, pumunta sa direksyon ng bahay ng matanda. Doon daw nakipagkita sa 2 babaeng suspect. Pagbalik nito,
Hawak na siyang envelope na brown. Alma. Nung pag-transfer po, pwedeng nagkapalitan. Dala na ng lalaki ang totoong envelope na may lamang 40,000 pesos. Habang ang hawak ng biktima, bungkos ng papel ang laman. Nakikipag-ugnayan na ang biktima sa pulisya na nakapag-request na raw ng CCTV footage sa bangkong pinag-withdrawhan. Dito raw makikita ng malapitan ang mga muka ng dalawa pang sospek. Cesar Apolinario, nakatutok 24 oras. May lead ng pulisya kaugnay ng mga sospek sa pang-hold up sa dalawang jewelry store sa isang mall sa Tagum City, Davao del Norte. Ayon sa Tagum City Police, nagpapatuloy ang pagtugis sa mga sospek. May mga nakakilala raw sa kanila sa kuha ng CCTV. Dati na rin daw nasangkot sa iba pang kasong ilan sa mga sospek. Kabubukas pa lang ng mall kahapon nang pasukin ng mga sospek ang mga jewelry store. Tinangay nila ang hindi pa matukoy na halaga ng alahas. Napatay rin ng mga sospek ang gwardiya ng mall matapos nila itong pagbabarilin. Sugatan ng isang estudyante sa Pasig City matapos mahulog mula sa sinasakyang pampasaherong jeep. Ayon sa kanyang kaklase, pauwi na sila sakay ng jeep nang biglang hablutin ng isang lalaking pasahero ang cellphone ng biktima. Habulin sana ng biktima ang salarin nang biglang umandar ng jeep kaya nahulog ang biktima sa kalsada. Tumama ang ulo ng biktima sa kalsada, inaalam pa ang pagkakakilala ng salarin. Wala namang payag ang driver ng jeep. Dahil sa mababang presyo ngayon ng diesel, hirit ng mga pasahero, ibaba na rin ang pamasahe. At pabor naman dito ang ilang transport group. Nakatutok si Mark Zambrano. Sa ilang gasolinahan sa Maynila at Quezon City, nasa mahigit 20 pesos na lang ang kada litro ng diesel. Sa monitoring naman ng Department of Energy, naglalaro sa 19 hanggang 23 pesos ang litro ng diesel. Kaya ang mga pasahero, humihirit na ibaba na rin ang pamasahe. 750 sa ngayon ang minimum fare sa Metro Manila. Pero sa ilang probinsya, 850 ang minimum na pasahe. Feeling ko malabo yun mangyari. Dati naman nagro-rollback, hindi rin naman binababaan. Bukas naman dito ang ilang transport groups na aminadong ito na ang pinakamababang presyo ng diesel sa nakalipas na huling dekada. Kung tatanungin mo naman ako amount, no? Kung sa kasalukuyang presyo ng 23, yung piston, amenable kami sa baba natin yung minimum fare sa 7. Itong presyo nito talagang mababa na. Kanya nga ako'y natutuwa at itong mga pagbaba nito, kumikita ngayon ng driver natin sapagkat alang galawan sa pamasahe. Pero hindi natin po pwede hindi galawin ang pamasahe. Kailangan munang may maghain ng petisyon sa LTFRB para i-rollback ang pamasahe. Nananawagan din ang mga transport group na sana'y magkaroon din ng bawas presyo sa mga bilihin tulad ng panawagan ng DTI. Makakatulong daw kasi ito sa mga tsuper. Mark Zambrano, nakatutok 24 oras. Nagsama-samang ilang Dover Cats at malalapit na kaibigan ni Pauline Luna para sa kanyang ikatlong bridal shower. Suot ng mga kaibigan ni Pauline ang puting t-shirt na may nakasulat na Poleng at 13060 na petsa ng kanilang kasal ni Bossing Vic Soto. Sa likod naman nakasulat ang I am the final answer. Ginanap kahapon ang bridal shower na inorganisa ng Matron of Honor ni Pauline at Dover Cats na si Ruby Rodriguez. Kabilang sa mga dumalo sina Dover Cats, Patricia Tumulak at Alan Kay. Busy na raw si Kapuso actress Solen Hiusap sa paghahanda sa kasal nila ni Argentinian boyfriend na si Nico Bolzico. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Solen na may mga inaasikaso siyang papeles matapos ang union nila ni Nico sa Argentina na highlight daw ng kanilang bakasyon. Ngayong taon gaganapin ang kanilang kasal. Dati na raw niyang sinabing ibabahagi niya ang mga pangyayari sa kanilang kasal pagkatapos nito. Hiniling din ng Kapuso actress na irespeto ang kanilang privacy. Nais niya raw munang i-celebrate ang ng pribado ang itinuturing nilang milestone sa kanilang buhay. Susunod, lola sa Pagadian City, Calabozo dahil sa pangmomolestya sa dalawang batang babae. Daan-daang nakisaya sa Sinulog Festival, todo indak. At ligawang Alden at Maine, hindi na lang daw sa kalye serye. Kung sinagot ka ba, halikan mo yun agad-agad. Tuloy-tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Arestado ang isang lolong 63 taong gulang sa Pagadian City matapos molestyahin ang dalawang batang babae. Ay sama ng isa sa mga biktimang 7 taong gulang, nagsumbong ang kanyang anak sa nanay nito. Nakausapin nilang bata, umiyak daw ito at sinabing pinagsamantalaan siya ng sospek. Minolestya rin daw nito ang kalaro niyang 9 na taong gulang.
Sinugod ang ama ng biktimang sospek na umamin daw sa krimen. Kaagad din siyang naaresto. Napuno ng sigla at kulay ang taunang sinulog Grand Parade sa Cebu. At nakatutok si Steve Dailisa. Damang-dama ang debosyon at pananampalataya ng daang-daang Katoliko sa labas ng Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu City sa pagdiriwang ng Mañanita Mass. Ang taimtim na pag-awit, sinabayan ng pagkumpas ng mga kamay at mga imahe ng Santo Niño sa ere. Pagputok ng araw, nagpasiklaban naman sa Cebu City Sports Complex ang iba't ibang grupo sa Magarbo at Magarang Sinulog Grand Parade. Ang bawat kalahok, todo bigay sa kanilang inihandang presentasyon bilang pasasalamat sa milagrosong si Senyor Santo Niño. May nagbistulang mga anghel sa lupa dahil sa kanilang all-white na tema. Sa gitna ng kanilang sayaw, nagkumpul-kumpul ang grupo at maya-maya, isang higanting imahe ng Santo Niño ang kanilang binuo na nagpasaya sa mga manonood. Di rin nagpadaig ang mga kabataang ito sa kanilang presentasyon na floral naman ang tema. Bukod sa presentasyon, nakisaya rin sa parada mga higantes gaya ng payaso at isang stormtrooper mula sa pelikulang Star Wars. Dagdag atraksyon din ang mga puppeteers at mga float. 32 sinulog contingents ang sumali sa Sinulog Festival ngayong taon. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Nabalutan ng kontrobersya ang pagdalo ni Vice President Jejomar Binay sa Sinulog Festival sa Cebu. Ayon sa ulat ng Inquirer.net at Rappler, nabu umano si Binay na ipakilala ni suspended Cebu City Mayor Mike Rama, kaya maikling pagbati na lang ibinigay ng Vice Presidente. Narito ang bahagi ng tagpo na nakuhanan ng GMA Cebu. Viva el Señor! Sa inilabas na pahayag ng kampo ni Binay, sinabi nilang 2010 pa dumadalo ng sinulog si Binay. May nakarating daw sa kanilang mga ulat na mga taga-suporta umano ng Liberal Party ang nagsimula ng pambubu. At kung totoo man daw ito, nakakalungkot daw ang ganitong asal. Ang sagot naman ng Daang Matuwid Coalition, ang laki raw pala ng LP contingent sa sinulog at madali raw itong sabihin ng mga tagapagsalita ni Binay kung ito raw ang magpapagaan sa kanilang loob. Ito raw ang boses ng mga ordinaryong mamamayan na gusto umano siyang papanagutin sa kanyang mga kasinungalingan at sa hindi raw niya pagharap sa mga akusasyon laban sa kanya. Susunod, Maine Mendoza sinagot ang tanong tungkol sa panliligaw daw sa kanya ni Alden Richards. Tutukan yan dito sa 20... Mula kalye-serye hanggang sa kanilang social media post ay nilalanggam sa kaswitan sina Alden Richards at Maine Mendoza. Nagliligawan na nga ba sila? Narito ang aking chika. Kotang-kota sa kilig ang Aldab Nation sa 6th monthsary ni na Alden at Yaya Dub. Top trending topic ang hashtag Aldab 6th monthsary na umani ng mahigit 6 na milyong tweets. Bilang monthsary souvenir, shinare ni Maine ang sweet serendipity nila ni Alden sa Instagram. Sa tweet pa ng Dub Smash Queen, sinabi niyang ang bilis lang ng 6 na buwan at sana raw walang iwanan hanggang huli. Sa Instagram post naman ng Pambansang Base, sinabi niyang lahat magbabago pero sila raw hindi. Hanggang Sunday, pinasaya tuloy ang laglagan wars with Rico Fabio at Chef Boy Next Door. Kami po, malalaman namin feelings mo. Nagtanong na nga ako. Kung matatandaan, may nabiting siyang tanong sa kalye-serye kahapon. Gusto ko sanang malaman kung ano yung pwede kong gawin eh. Para sagutin mo na ako. Kaya ang tanong ni Rico Fabio kay Chef Boy Next Door. Kung sinagot ka ba, halikan mo yun agad-agad. Pero may nililigawan nga ba si Alden at si Maine nga ba yun? Sa Celebrity TV, nausisa ang score sa pagitan ni Maine at Alden. Naliligo na ba siya si Alden? Dadating naman po doon kung if ever we're not closing our doors sa kahit ano pong possibilities. Sa gitna ng kilig si Maine, hindi rin maawat ang arangkada ng karera sa showbiz. And the winner is... Ayan o.
Sa unang pagkakataon, nahawakan ng Maine ang kanyang Metro Manila Film Fest Best Supporting Actress Trophy. Papasalamat po ako sa lahat ng bumubuo po ng MMFF sa pag-award po sa akin bilang Best Supporting Actress and sa lahat po ng nanood ng May Develop and sa lahat po na sumuporta. Maraming salamat po. At yan po ang balita ating tinutukan ngayong weekend mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako si Jigo Manica, dito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.